Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang muli natin doon sa bagong lupa, nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Kay ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa. Mga kapatid at mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Sa pangalan ng relihiyon na PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming maganyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan at malinaw na pag-iisip, upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon, mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito pong programa namin, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ay mapakinggan po dito sa Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado. At sa Kidapawan, sa Teleradyo Ronda FM, mapakinggan po ito ang programa po namin sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng linggo. At sa Pagadian City, mapakinggan po ang programa po namin sa DXRT FM sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang iba pa na mga ministro ng PEDM. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. At ito na naman po si Jason Lopez. At ako naman si Arturo Saltarin. At ito naman po inyong lingkod, kapatid Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po, kapatid Evangelista Rudy Camos. At ito naman po ang inyong kapatid, John Maynard Magalso. At ito naman po ang inyong kapatid, Bobby Arado. At ito naman po ang inyong lingkod, Brother Jerry Villacora Mudja. Kagapay po niyo ngayon sa pagtangkilik at paghatid ng mga totohanan. Mababasa po natin ang nakasulat po dito sa banal na aklat. At magbabalik po tayo kay Brother Hermogenes Macarayo upang talakayin ang paksa. Bago natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon, binabati po natin ang lahat na mga kaanib sa relihiyon ng PED, mga kasamahan po natin, at lalo na dyan sa Luzon. Binabati po natin ang mga kapatid po natin sa NCR, sa National Capital Region, sa Quezon City, sa Region 3, Baliwag, Bulacan. Binabati po natin ang mga kapatid po natin dyan, at sa Region 4A, sa Cavite, sa San Jose, sa Batangas, sa San Felipe Padre Garcia,
sa Lipa City, Batangas. Binabati po natin ang lahat na mga kapatid sa relihiyon na PEDM, bagong mga umanib sa relihiyon na PEDM. At binabati po natin ang ating General President and Founder ng organisasyon ng UKAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po namin ang General Secretary ng organisasyon ng IKAGC, Ma'am Lisa Subak. Isa siya sa PEDM. At binabati po natin ang ating legal counsel, si Attorney Pampilo Agbong, ang legal counsel ng relihiyon na PEDM. Magandang hapon po sa iyo, Attorney, at sa iyong buong sambahayan. At ngayon, kapatid na Danny, bago po natin tatalakay ng paksa po natin, ano ang kalagayan ng PEDM na relihiyon, kapatid na Danny? Ang kalagayan ng ating samahan, ang PADM, ay ganoon pa rin ang status activity sa Securities and Exchange Commission, at ito ay naitayo noong December 29, 2023 at naresto sa SEC o Securities and Exchange Commission noong Marso 6, 2024 sa numero 2024-0301-40032-03. At ang mga layunin ng ating samahan ay ang una, ang pagpalaganap sa pananampalataya at Ebanghelyo sa Espiritu Santo at sa pagpangaral sa espiritual na paraan tungkol sa katapatan, sinseridad, karangalan, at saka ang pagkamaawain at ang pagpagaling sa mga taong may karamdaman sa pamagitan ng mga salita ng Diyos at pagbigay lunas sa mga kailangan ng dental at medical na pangangailangan. Yan ang ating status ngayon, Brad Macarayo. Oo. At ang isa sa mga layunin maliban sa pagbigay tulong sa larangan ng paggagamot sa pamamagitan ng binigay ni Master ng mga salita sa atin at itinuro ni Master sa atin paano natin gagamutin ang mga mayroong mga sakit na mga tao. At ang isa naman na layunin na itinatag ang relihiyon na PEDM para pagpalaganap sa pananalig ng tao sa Espiritu Santo, lalo na sa panahon po natin ngayon, kapatid na Danny. Oo. Kaya nga ito ang mahalaga para sa atin na ito ang tatalakayin natin ngayon. Meron ito ang kadugtong sa ginawa nating paksa noong nakaraang Sabado. Oo. Ngayon, ang napag-aralan natin noong Sabado ay tungkol sa apat na mga anghel na sila ang nagpipigil o humawak ng apat na hangin upang hindi humihip ng apat na sulok ng lupa, parang hindi mapahamak ang lupa sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia ayon sa Apokalipsis City 1 hanggang 3, at napatunayan po natin na ang apat na mga anghel, yun ang katuparan ang apat na mga presidente sa makapangyarihan ng mga bansa sa larangan sa digmaang pangdaigdigan. Ang Amerika at ang kakampi naman niya, yung Britanya, kapatid na Danny. At ang yung sa kabila naman na panig, yung isa, yung China at ang Russia, yung sa komunista. Kasi dalawa lang komunista at ang demokrasya. At ito magkalaban na mga bansa. Sila ang nasa mga kamay nila, yung apat na hangin na napag-aralan natin ngayon noong nakaraang Sabado, at ayon sa mga ginamit nating mga translation sa Biblia, yung tinawag na yung sa nakasulat sa Biblia, yung apat na mga anghel, mayroong dalawang uri yung mga anghel o sugo ng Panginoong Diyos. Dahil ang anghel na nabasa sa Apokalipsis City 1 hanggang 3 sa Young's Literal Translation,
ang anghel tinawag yung messenger. At sa English Tagalog Dictionary by Leo James sa page 612, ang messenger nangangahulugan na sugo ng Panginoong Diyos. Ito ang na pag-aralan noong nakaraang Sabado, at merong dalawang uri, merong likas na kalagayan sa espiritu at walang katawan, walang buto, laman. Ang isa naman at ang isa naman tao sa kalagayan, kagaya ni Juan nga Bautista, at napatunayan po natin ang apat na mga presidente, sila ang mga sugo na ipinadala para sila ang magkuman sa mga kasundalo o sa mga kawal, kapatid na Dani. Ito ang napag-aralan natin noong nakaraang Sabado. Babasahin po muna natin yung nakasulat sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Ano ba ang nakasulat, kapatid na Jason? At ito po ang nakasulat sa Apokalipsis 7:1-3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos ng buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa nabasa sa hula sa Apokalipsis, meron namang apat na anghel o messenger o sugo ng Panginoong Diyos na napatunayan na po natin yun ang mga sugo dyan sa iba't ibang bansa. Yung sila ang naging humawak o naging presidente sa iba't ibang mga bansa. At binanggit na namin noon sa pagsusuri po natin, sa pag-aaral po natin noong nakaraang Sabado, yung apat na mga anghel, sila ang katuparan, sila ang mga presidente sa iba't iba na mga bansa na makapangyarihan sa larangan ng digmaang pangdaigdigan. Sa nabasa po natin sa pag-aralan natin noong nakaraang Sabado. At ang isa naman na anghel na meron siyang mga kasama, sila ang nagdala sa tatak ng buhay na Diyos at tatakan ang mga lingkod ng Panginoong Diyos sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ito ang dahilan bakit hindi pa bibitawan ng mga anghel na ang hawak nila ay ang hangin upang hindi humihip sa apat na sulok sa lupa, sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. At ang kahulugan naman sa ginawa o gawain, mga gawain sa mga anghel, na isa sa nagsabi sa kanila na huwag niyong ipahamak na sumigaw siya sa malakas na tinig ng mga anghel na sila ang humawak sa hangin upang hindi humihip sa apat na sulok sa lupa. Nagsabi siya sa malakas na tinig sa pagsigaw niya, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga noo. Iyon ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang kahulugan naman sa pagsigaw, nangangahulugan ito sa mga gawain sa isang mga ngaral. Kukuha po tayo ng isang halimbawa na isang mga ngaral, at ang pag-utos sa Panginoong Diyos sa kanya ay siya ay sumigaw, pero nangangahulugan sa
gagawin niyang pagpangaral. Saan po natin kukunin ang isang halimbawa na ibigay natin na ang pagsigaw, kagaya ng ginawa ng anghel, usugo ng Panginoong Diyos na nakikita sa sikatan o silangan ng araw sa umaakyat sa sikatan ng araw o sa silangan ng araw. Ang pagsigaw nangangahulugan sa pagpangaral, kapatid na John Minard. Mayroon po tayong mababasa, kapatid na Makrayo. Basahin na po natin dito sa King James Version sa 1:1 hanggang 2 ng Jonas. Ito po ang nakasulat. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking bayang yaon ay humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umaabot sa harap ko." Inutusan ng Panginoong Diyos ang lingkod niya na si Jonas na pumaroon siya sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at ang gagawin niya, sumigaw siya doon o humiyaw siya doon. Yun ang inuutos ng Panginoong Diyos sa kanya dahil isa siyang lingkod ng Panginoong Diyos. Ano kaya ang kahulugan ng pagsisigaw niya o sumigaw siya o humiyaw siya sa malaking bayan na yaon? Ang binasa sa kapatid na ministro, ang Tagalog King James Version sa Jonas 1:1. Babasahin ko po itong Biblia ng Sambayanang Pilipino sa ganun pa rin na talata. Sa Jonas 1:1 hanggang 2. Ang salita ni Yahweh na dumating kay Jonas na anak ni Amitay, magpunta ka sa malaking siyudad, ang Ninibe, at mangaral laban nito. Lumabas na ang humiyaw o ang pagsigaw niya doon sa malalaking siyudad, malaking bayan o malaking siyudad. Ang gagawin niya doon, sumigaw siya doon at nangangahulugan ito sa mga gawain niya sa gagawin niyang pagpangaral. Tumutukoy ito sa gawain niya na isang utos sa Diyos bilang siya ay isang lingkod ng Panginoong Diyos. Mangangaral siya doon sa malaking siyudad, sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, nitong anghel na umakyat sa sikatan ng araw o silangan ng araw na dala niya ang tatak ng buhay ng Diyos at tatakan ang mga alipin ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po natin, tumutukoy ito sa mga gawain sa isang mangangaral. Sa pamamagitan sa pangangaral, mayroong mga pagpangaral na ito ang nakapipigil. Bakit hindi pa binitawan yung tinawag na hangin na hawak ng 4 na mga anghel? Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, ito ang nakapigil ang mga gawain sa mangangaral tungkol sa tatak para sa kaligtasan. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang anghel o messenger, kung babasahin po ito, meron na po tayong mababasa na kahit yung tinawag na mga minister, tinawag silang mga anghel. Sa Credence Complete Concordance to the Bible, page 16, a messenger, a celestial being, a messenger of God, Genesis 24:7. Pangalawa, a minister or pastor of the church. Yung mga minister or pastors sa church, itinawag ding messenger. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, kahit ang mga minister. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Credence Complete Concordance to the Bible. At ayon sa Discourses on the Apostles' Creed, ang messenger or angel, ang angel gikan sa Griego na salita. At ang messenger or anghel, nangangahulugan ito sa isang tungkulin ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Kung ang tungkulin mo isang minister, tinawag kang messenger. Sa nababasa po natin sa mga binasa po natin na mga translation,
Ito ang sinabi po namin na kung meron man kaming mga binasa na mga mga referensya, binasa po namin ito parang hindi sumalungat sa banal na aklat. Kaya nga, yung yung anghel na meron siyang mga kasama na dala nila ang tatak ng buhay ng Diyos at itatak ito sa mga lingkod ng Panginoong Diyos upang hindi mapahamak pagdating na bibitawan na ng 4 na mga anghel ang hangin na nasa mga kamay nila. Tiyak na mapahamak ang lupa at masisira sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Kaya nga mahalaga po ito na pag-aralan po natin ito at tutuklasin po natin ito tungkol sa mga gawain sa anghel na umaakyat sa sikatan ng araw o silangan ng araw na meron siyang mga kasama na ang dala nila ang tatak ng buhay ng Panginoong Diyos. Ang tanong, ano kaya ang dala ng mga sugo o mga ngaral o ibanghilyo na tatak ng buhay na Diyos? Kung ano ito, walang iba. Tatak ng Espiritu Santo, ibanghilyo para sa kaligtasan ng tao. Meron bang mababasa po natin sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa sa pangangaral ni Apostol Pablo sa Ebanghelyo na para sa atin. Ganito po ang napahayag sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Ito po ang nakasabi, na siya'y kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman mulas ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Mayroong ipinangako na Espiritu Santo at yon ang itatak. Pagtatanggapin at paniwalaan ng tao yung Ebanghelyo tungkol ng kaligtasan. Pag maniwala kayo at tumanggap kayo ng Ebanghelyo para sa kaligtasan, mayroong gagawin ng isang tatak. Ang itatak, ang Espiritu Santo na ipinangako sa nabasa po natin sa nababasa po na nakasulat sa banal na aklat. At ito namang itatak na Espiritu Santo para ito sa kaligtasan ng tao. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Opo, kapatid na Makarayo. Basahin lang natin sa King James Version sa iyang Episo, Kabanata 4, talata 30. At huwag ninyo pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatapos. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia na ang Espiritu Santo siya ang tatak, ang itinatak para sa katubusan ng tao. Ang binasa niya, Tagalog King James Version. Babasahin ko po itong Biblia ng Sambayanang Pilipino. Ganito, huwag ninyong bigyang kalungkutan ang Espiritu Santo ng Diyos. Sa Kanya kayo tinatakan tungo sa araw ng katubusan. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Maliwanag na maliwanag po na ang Espiritu Santo siya ang tatak para patungo sa katubusan ng tao. Pagbabasahin po ito sa ibang translisyon, kagaya nitong hawak ko ngayon, ang Biblia Pinoy version sa Efeso 4:30. Ganito na ang nakasaad na mabasa po natin na nakasulat sa Biblia sa 4:30. Huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at patunay na maliligtas kayo sa araw ng itinakda ng Diyos. Ito po ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia na ang Espiritu Santo, siya ang tatak ng Diyos para pagpatunay na ililigtas ang tao pagdating sa araw na itinakda
ng Panginoong Diyos. Sunod-sunod na translasyon. Yung anong itinakda na araw ng Panginoong Diyos na ililigtas ang tao sa pamamagitan sa tatak ng Espiritu Santo para na iligtas ng Panginoong Diyos ang tao. Dito po, ano ang itinakda niyang panahon? Ang salita ng Diyos. Babasahin ko po sa ganun pa rin na talata. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating sa araw ng paghuhukom. Pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na ililigtas ng Panginoong Diyos ang tao kung matatakan ka ng tatak ng Espiritu Santo at maniwala ka sa Ibanghilyo ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na tinawag din sila na mga anghel na sila ang nangangaral sa Ibanghilyo para sa kaligtasan sa pamamagitan ng tatak ng Espiritu Santo diyan sa noo sa mga tao. Ito po ang nabasa po natin sa Biblia. Kaya malaga po ito para sa atin mga giliw po na palaging nakikinig sa programa po namin at nakikinig sa programa na ito at nanonood sa Facebook at nanonood sa PEDM Universal sa YouTube. Kaya nga makakaasa po kayo na hindi kami huminto, hindi kami magsawa na mangangaral sa inyo para ipaabot po namin sa inyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng tatak ng Espiritu Santo, sa pamamagitan sa pangangaral po sa mga ministro sa PEDM. Ang tanong, baka mayroong dumating na isip nga sa nanonood ngayon sa Facebook at sa YouTube at nakikinig sa programa po ngayon sa Power Radio. Bakit? Anong kaugnayan nyo sa mga lingkod ng Panginoong Diyos na mangangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan? Anong kaugnayan nyo, mga ministro ng PEDM? Ito, ibigay po namin sa inyo na para maunawaan po ninyo. Ang pangangaral po namin, ang stand po namin, nandito kami sa pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ang mahirap lang ngayon, nga wala kaming kaugnayan, kung walang mabasa po sa Biblia, walang mababasa na mayroong mangangaral, nang ipangangaral sa mangangaral, ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya ito ang babasahin po namin at patunayan po namin na mayroong hula na mabasa po natin sa Biblia, na mayroong mga tao na ang pangangaral nila, ang ipinangangaral nila, ang ginamit nila, ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Mayroon bang mangangaral na ang ipangangaral nila na Ebanghelyo ng Espiritu Santo, kapatid na Bobby? Meron pong pruweba, kapatid na Karayo. Dito po natin sa referensya sa King James Version sa Tagalog. Ito po natin mabasa sa Unang Pedro 1:12. Ito po yung nakapahayag. Na ipinahayag ko kanila na hindi na ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo sa mga pamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ang tanungin kita, kapatid na Bobby, sinong katuparan sa mga tao na nangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo? Saan ito natupad? Dito po sa natupad po, kapatid na Makarayo, sa mga ministros ng PEDM. Kasi ang pangangaral natin, ang ginawa natin, Ebanghelyo ng Espiritu Santo. At sa bylaws po, naitala sa bylaws na ang bakit itinatag ang PEDM? Dahil para ipalaganap ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo. Dahil ang isa sa mga gawain po, lalo na sa atin na mga ministro ng PEDM, ang pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya tama ang sagot mo na ang katuparan ng mga tao na nangangaral ng Espiritu Santo ayon sa hula natupad sa mga ministro ng PEDM. At sa mga kasama po natin na mga misyonaryo at misyonarya dito sa relihiyon na PEDM. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga mahalaga po, mga giliw po na tagapakinig,
na ngayon pag-isipan ninyo yung napakinggan po ninyo ayon sa mga talatang binasa po namin at sa mga hula na binasa po namin ayon sa natumpak sa ginawa po namin na pangangaral tungkol sa Espiritu Santo. At ang nabasa sa Biblia, Ibanghilyo, mabuting Ibanghilyo, balita ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. At paano mailigtas ang tao? Ipinangaral namin sa pamamagitan sa programa po namin na ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan na tatakan ang tao sa tatak ng Espiritu Santo para tiyak na maliligtas siya pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ayon sa Biblia, sa mga nakasulat, pagpuntahan po natin nakasulat sa Biblia, kapag wala ang tao ng timbre o tatak ng Espiritu Santo diyan sa kanilang mga noo, tiyak na mapahamak sila pagdating sa araw na bibitawan na ng apat na anghel ang hangin na hawak nila upang humihip, upang ipahamak ang buong lupa at masisira ang buong lupa. Pati na ang mga tao na hindi natatakan o hindi nila tinanggap sa ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. At ngayon, babasahin po natin, kapatid na Jordan, meron ba tayong katunayan mabasa sa Biblia na ang mapahamak ang mga tao lang na hindi matatakan ng tatak ng Diyos na nasusuri na po natin kung ano ang tatak? Ayon sa pagsusuri natin sa banal na aklat, ang tatak ay tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. Kapag ang tao, wala sa kanya ang tatak ng Espiritu Santo, tiyak na mapahamak siya pagdating na bibitawan na ang hangin sa apat na mga manulunda, sa apat na anghel o messenger o sugo ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po natin, sila lang ang mapahamak ang hindi natatakan ng tatak ng Espiritu Santo sa noo. Meron po kapatid na makarayo, ayon po dito sa banal na aklat ng King James Version sa Tagalog. Mababasa po natin sa Apokalipsis sa kanyang kabanata 9 at talata 3 hanggang 4. Ito po ang nakapahayag. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa na binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang mga damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ito po ang nakapahayag, kapatid na mga Sa karayo. nabasa po sa Biblia, ito ang katunayan na ang mga taong walang tatak sa kanilang noo, ang tatak ng Panginoong Diyos na nasusuri na po natin, ayon sa mga talatang nabasa na po natin, tatak ng Espiritu Santo. Itiyak na kung hindi matatakan ng tatak ng Espiritu Santo, walang kaligtasan sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Pag lumabas na yung mga balang na nasa kanila ang paggawa, sila ang gumawa ng kapahamakan dito sa lupa, at pati na ang mga tao na hindi natatakan ng tatak ng Diyos na sa nabasa natin sa Biblia, ito ang ayon sa pagsusuri natin, iyon ang tatak ng Espiritu Santo. At ang tanong, literal bang balang ang tinutukoy sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia? Ang sagot, hindi ito literal na balang. Ano ang prueba, kapatid na Art? Dito ko lang babasahin sa katulad sa gibasa sa kapatid natin kaganina ni si Jordan. Ang gibasa kanina sa kabanata Siyam, 3 o 4, sa ipababa na natin ang konti. Sa 7 hanggang 9, ito ang sinasabi. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong sa mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka.
Hindi ito literal na balang ang tinutukoy dito sa 3 hanggang 4. Dahil inilalarawan ito na ang mukha nila kagaya ng mukha ng kabayo. At hindi ito literal na kabayo dahil kagaya ito ng mukha ng tao sa nabasa po natin sa Biblia. At lalong hindi ito kung pag-isipin natin, kagaya ang mukha ng balang, kagaya ng kabayo at kagaya ng mukha ng tao, parang sa napanood po natin sa mga yung makikita natin, tikbalang. O kung mayroon mang tikbalang. Pero hindi to literal na kahit na iisipin natin ito tikbalang ang tinutukoy. Kasi mayroong pakpak sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang sakay nito, mga kawal ang sakay nito Pagkatapos kailan ito sila lalabas? Pagbibitawan na ang 4 na mga anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Ito po ang babasahin po natin. Ang binasa sa kapatid na ministro, ang 3:4 at sinunod naman ang 7 hanggang 9. Babasahin ko po ang nakasulat sa 13 hanggang 16 ang babasahin ko po. Ganito na ang nabasa po natin. Hanggang sa 17. Ganito. At humihip ang ika-6 na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. Na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates at kinalagan ang 4 na anghel at nangangahanda ng oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 2 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tig 10,000. Aking narinig ang bilang nila at nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at mga nakasakay dito, yung mga kawal, na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asopre, at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asopre. Yun ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kailan ito lumabas? Upang ipahamak o sirain ang buong lupa? Pagdating na bibita o kalaga na ang 4 na mga anghel na nakagapo sa malaking ilog sa Euphrates, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang mga kabayo na mayroong mga pakpak, ang nakasakay sa kanila ay mga libu-libong mga kawal sa nabasa po natin. At galing sa kanila, lumabas ang usok, apoy, at asopre sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kailan ito mangyari? Pagbibitawan na ang hangin na nasa hawak sa 4 na mga anghel na nakagapo sa malaking ilog sa Euphrates. Pagkalaga na sila, doon na magsilabas na ang mga kabayo na ang sasakay sa kanila, yung mga kawal na libo-libo. Yun ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, literal ba na hangin? Ang sagot, hindi. Ano po ang katunayan po natin, kapatid na Dani, na ang bibitawan nilang hangin na sa pagbasa natin sa Biblia? Dahil sa mga gawain, sa mga lingkod ng Panginoong Diyos na mga ngaral ng Espiritu Santo para alam ng mga tao, iparinig ng mga tao, at ipaliwanag ang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan sa tatak ng Espiritu Santo. Literal bang hangin, kapatid na Dani, ang hawak ng 4 na mga anghel? Hindi yan literal na hangin, kapatid na makarayo. At ito ang prueba nga nakasulat sa Biblia, sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13, and then 19 ang saka 20, ito ang nakapahayag.
Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaitasan ang sa ilang ay darating o dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito siya'y sasagupang parang mga ulap at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin pa kaysa mga agila sa aba natin sapagkat ito'y nagpapahamak. 19. Ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba, hindi ako matahimik sapagkat yung narinig o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma. Kagibaan at kagibaan ang hinihiyaw sapagkat ang buong lupain ay nasira, biglang nangasira ang aking mga tulda at ang aking mga tabing sa isang sandali. Sapagkat sa makatuwin, Brad Macarayo, ay hindi ito literal na hangin, kundi ito'y hangin na nakasira at nagigiba ang mga tulda. Oo, dahil kung ang binanggit dito at ang tinutukoy yung literal na hangin, ang dala naman malamig na hangin, kapatid na. At saka ulan. Oo. Pero sa nabasa po natin, nako, mainit na hangin. Mainit na, nakakasira pang mainit na hangin, parang parang bagyo na mainit. Oo, kung literal. Kung malakas na hangin, madalas na mararanasan po ng tao, kapatid na Dani, malakas na hangin. Ang dala malalakas na ulan. Okay. Yung bagyo. Yung bagyo. Pero ito ang dala, kapatid na Dani, sa binasa mo sa 12 hanggang 13, sa nabasa mo yung mga karo na parang ipo-ipo. Lumipad na parang kabayo. At mayroon pang dala na mga kabayo na matulin pa sa agila, lumilipad sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At matutupad ito dahil sa sinalita ng Diyos na hatol sa nabasa mo sa versikulo 12 na ngayon nagsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Nababasa po natin sa 19 hanggang 20 na tiyak na digmaan, pakikipagdigma, ugira ang tinutukoy dahil sa nabasa mo na pag ito ang nabasa po sa Biblia na kagibaan at kagibaan ang hinihiyaw sapagkat ang buong lupain nasisira, biglang nangasira ang mga tulda at mga tabing sa isang sandali, kapatid na Dani. At sa nabasa po sa 19 nga nabasa, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso, ang dibdib ko ay nakakabakaba, hindi ako matahimik sapagkat yung narinig ang kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat sa pakikipagdigma. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, gira ang tinutukoy. Kaya nga, lumabas ito, kapatid na Dani, yung mga karo at sa pagtuturo, ayon sa pagtuturo sa Holy Spirit sa atin, ang mga karo tumutukoy ito sa tangke de gira. Oo, kasi ang kilos ng tangke de gira parang karo. Oo, para ikot-ikot dahil noong unang panahon kasi ang pandigma na ginagamit nila ay mga karo na may kabayo. Yun. At yun ang mga kabayo at ang isa pang kasama na dala yung pagbibitawan na ang hangin ay nangangahulugan sa gira. Gira O digmaan. Sa nabasa po natin, mga kabayo na mas mabilis pa kaysa lumilipad sa mga agila sa nabasa po natin na nabasa sa Biblia. Sa isang libro kagaya ng World History by Buax Lawson og ni Anderson, tinatawag yun na aerial cavalry o mga kabayo sa hangin, ganyan, World Aerial Cavalry. Oo. So, yun ang mga helicopter attack, yung mga jet fighters. Oo. So, yun ang sa World History by Buax Lawson at ni Anderson sa page 478. Yun ang nababasa po na nakasulat sa Biblia kailan ito mangyari. Pagdating na pagmangyari ng bibitawan na ng apat na mga anghel
apat na ang katuparan yung mga presidente sa apat na makapangyarihan na bansa, kagaya ng demokrasya na bansa, yung Amerika at ang kakampi niyang Britanya, at ang kalaban naman yung sa komunista, yung China at ang Rusya. Ito po ang pagtuturo sa Holy Spirit sa atin. At kung mangyari na ito, ang digmaan, ito na ang mangyari, wawasakin ng Panginoong Diyos ang buong mundo o buong lupa. Saan po natin mababasa sa Biblia, kapatid na John Minard? Saan po natin mababasa sa Biblia? Okay. Meron po tayong mabasa, kapatid na makarayo, sa ang salita ng Diyos sa 24:1 hanggang 3 ng Isayas. Ikama 3 lang natin. Oo. Okay. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo, hanggang sa hindi na ito mapakinabangan. Kahit dyan, hanggang dyan lang ang pagbasa mo sa 1. Nawawasakin ng Panginoong Diyos ang buong mundo at hindi na ito mapakinabangan. Sa 3, kung ano ang mabasa po natin, kapatid na John Minard? Ito po ang mabasa sa 3, kapatid na makarayo. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Kahit hanggang dyan lang ang pagbasa mo, wawasakin ng Panginoong Diyos, wala nang matira, at tiyak na wawasakin ng Panginoong Diyos ang buong mundo, wala nang matitira nito. Sa nabasa po natin at hindi na ito mapakinabangan sa nabasa po na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, ang mangyari sa buong mundo, bakit ito mangyari? Dahil, sa nabasa kanina ni Bradani, ni kapatid Dani, sa Jeremias 4:11, 13, 19 hanggang 20, buong lupa napahamak, nasisira. Bakit? Buong lupa na ilalim sa sumpa ng Panginoong Diyos. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jason? Meron po, Brad Macarayo. Dito po natin basahin sa Isayas 24:6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangangilan ang tao. Yun, nailalim ng sumpa, nababalot ng sumpa, ang buong lupa, sumpa ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po natin sa Biblia, dahil sila'y nagkakaisa sa Mateo 6 sa footnote, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo ay nagkakaisa sila. Nababalot ng sumpa, nailalim ng sumpa, ang buong lupa, sumpa ng Panginoong Diyos. Alin ang sumpa na tinutukoy na ito ang makasusunog sa buong lupa? Dito sa Apokalipsis 11:14, ganito ang mababasa po natin na nakasulat sa Biblia. Nakaraan na ang ikatlong sumpa at dumating ang ikatlong sumpa sa lalong madaling panahon. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, nangyari na ang ikalawang sumpa. At ang hinaharap po natin ngayon, ikatlong sumpa, yon ang makasusunog sa buong lupa. At ang sumpa na tinutukoy, ito ang digmaan. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, meron tayong mababasa, kapatid na makarayo. Dito natin makita sa Isayas Kapitulo 42, versikulo 25. Ito po ang nakasabi, kung kaya ipinidama ng Panginoon ang matinding niyang galit sa atin sa pamamagitan ng paghihirap sa ating digmaan. Ang galit niya ay parang apoy na nakapalibot at sumusunog sa atin. Pero hindi natin ito pinansin o inisip man lamang. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, digmaan ang ugira, ang tinutukoy na ikatlong sumpa. Ito ang makasusunog sa buong lupa pagdating sa araw ng paghukom o paghahatol ng Panginoong Diyos sa buong lupa o sa buong mundo, sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. At ang hinaharap po natin ngayon,
ito ang Third World War. Ito ang dahilan bakit kung sa pagitan na nangyari sa pagitan ng Iran at Israel at sumama na ang US sa pag-atake doon sa sa Iran, ang lumabas sa mga balita, hindi ba ito ang katapusan sa mundo at katuparan sa Third World War? Ito ang lumabas na nasa mga salita na palaging mapakinggan po natin tuwing panoorin natin ang mga balita. So ito ang mga nakikita po natin at napanood natin sa mga balita na nagdigmaan ang bansa laban sa ibang bansa. Ito po ang nakikita po natin. At ayon ni Apostol na si Pedro, darating ang panahon sa ikatlong digmaan, yun na ang katapusan sa mundo o katapusan sa mga bagay. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Mayroon po, kapatid na makarayo. Basahin natin sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Ito po ang nababasa nato, kapatid na makarayo. Sa nabasa sa Biblia, katapusan sa lahat ng mga bagay. Kung babasahin po ito sa salita ng Diyos, katapusan sa mundo. Ito po ang mababasa po natin sa Biblia. At ayon ni Apostol si Pedro, yung katapusan sa mga bagay at katapusan sa mundo, ito na ang pagsusunog ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa mga tao na gumawa ng kasamaan, pati na ang langit, pati na ang buong lupa o ang buong sanglibutan masusunog pagdating sa araw ng paghukom. Ano ang katunayan diyan, kapatid na Jason? Ito po ang katunayan. Basahin lang po natin sa ikalawang Pedro 3, 5, 7, 10 hanggang 12. Ito po ang mababasa. Okay. Sa 5. Okay. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga ng sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ang paglipol sa mga taong masama. Sa 10 hanggang 12. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pag-aawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init.
ang sanglibutan ngayon, mga giliw po na tagapakinig, iningatan ito, itinataan ito sa araw ng paghuhukom, paghahatol sa mga taong masama. At ang mangyari sa buong mundo, ang sangkalangitan sa nabasa po sa Biblia mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, yung mga nagawa ng mga tao, kagaya ng mga malalaking mga bahay at mga bagay, pawang masusunog. At ang nabasa po natin sa Biblia, ang sangkalangitan, ito'y mapupugnaw sa nagniningas at sa matitinding init at mapupugnaw ito at masusunog sa matinding init sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ano ang dahilan bakit masusunog ang buong mundo o dumating sa katapusan dahil sa ikatlong digmaan sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. At ang gagawin ng Espiritu Santo dahil siya ang tagapagligtas sa pamamagitan sa tatak ng Espiritu Santo, dadalhin niya sa bagong langit at bagong lupa. Meron ba po tayong mababasa, kapatid na Bobby? Meron po, kapatid na makarayo. Dito, babasahin natin sa referensya sa King James Version sa Tagalog. Ito po nakasulat sa 2 Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Yan po. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, dadalhin ng Panginoong Diyos na Espiritu Santo ang mga ililigtas niya at natatakan ng tatak ng Espiritu Santo sa bagong lupa. At doon nanirahan ang mga taong matuwid sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At kailan ito mangyari, ang ikatlong digmaan? Ano ang dahilan? Kung kalaga na ang mga apat na anghel na nandun sa nakagapos sa malalaking ilog sa Euphrates at mayroong kambal dyan na malalaking ilog, yung Tigris. At ayon sa World History by Gregorio Ipsaidi and Sonia Ipsaidi sa page 11, na yun sa nasa gitna ng Tigris at Euphrates, yun ang bansang Iraq. At ayon sa mabasa po natin, kapatid na Abilino, kung babasahin po natin kagaya sa iba, ano pa ang nasa makikita natin na mga bansa kagaya ng Iraq na nasa Tigris at Euphrates na makikita po natin? Ano pa? Ito po ang dito sa makikita natin sa the rivers drain in a large region that includes Turkey, Syria, Iraq, Iran at saka Kuwait. Oo, kagaya na ang Iran, Iraq at ang ano pa? Turkey. Kuwait. Oo, Turkey. Yun ang mga bansa na nandun sa Euphrates. Iyon ang nasa hula na kalagan ang apat na mga anghel. Diyan bibitawan nila ang mainit na hangin na hawak po nila. Yun ang ibig sabihin, gira ang ibig sabihin, doon maganap magsimula sa Euphrates at nandun ang Tigris na ilog at ang Euphrates at nandun ang bansang Iraq at Iran at iba pang mga bansa. At ang Iran, doon ang kaguluhan ngayon na naggira ang Israel at sumama na sa Israel ang Amerika at yun na naggira dyan na natupad sa Iran ang kaguluhan ngayon. Kaya nga diyan ang simulan sa kahirapan sa panahon, tumaas na ang mga gas natin ngayon at ang iba pang mga bilihin tumaas dahil sa nangyaring gera. At ang hula sa Biblia, diyan maganap ang pagsimula sa ikatlong digmaan. So sa nababasa po sa Biblia, pero tanungin kami kailan ito mangyari at anong tuig, hindi kami magsabi. Nasa Panginoon lang, siya lang ang nakakaalam. Mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin, wala naman kaming oras. Sana meron kayong natutunan sa aral po natin ngayon. Ito ang inyong lingkod sa kahanginan, kapatid na
Hermogenes Macarayo. Ito naman po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po si Brother Jason Lopez. At ito din si Arturo Saltarin. At ito naman po yung kapatid Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po inyong kapatid Rudy Camos. At ito naman po ang inyong kapatid, John Minard Magalso. At ito naman po inyong kapatid, Bobby Arado. At ito naman po ang inyong lingkod, Brother Jerry Villacor Amudya, na magsasabi na sana ang panalangin ng ating Panginoong Diyos ay sumasa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi po sa ating lahat.